Sa edad na 42, lumitaw si Miguel sa tabi ko. Ang kanyang ngiti ay malawak at may kumpiyansa. Nagmana siya ng matutulis na tampok sa mukha at ang pagiging malikot ng kanyang ina. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata ngayong gabi na hindi ko matukoy. Isang bagay na hindi mapakali. Salamat Miguel sa pag-aayos nito, sabi ko, itinuturo ang mga mesa na marang niyang inayos. Siguradong ipagmamalaki ni Tia Lourdes na makita kang lumaki. Nagbago ang ekspresyon niya nang mabanggit ang aking kapatid na namatay 30 taon na ang nakalipas sa isang kakilakilabot na aksidente sa kotse. 12 taong gulang noon si Miguel, isang takot na bata na napilitang tumira sa akin dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Hindi ako kailanman nag-asawa, hindi nagkaanak, kaya ang pagpapalaki kay Miguel ang naging pinakamahalagang bagay na nagawa ko. Dapat ay nais niya ng isang karapat-dapat na pagpapaalam, sabi ni Miguel, inayos ang kanyang mamahaling kurbata. Napansin ko na suot niya ang relo na ibinigay ko nang maipasa niya ang bar exam, isang Rolex na nagkakahalaga ng humigit kumulang 400,000 PHP. Para sa lahat ng iyong nagawa para sa komunidad at para sa akin, nararapat kang bigyan ng parangal. Ang katapatan sa kanyang tinig ay nagpainit sa akin at naramdaman ko ang pamilyar na pagmamalaki ng magulang. Ito ang batang tinulungan ko noong high school, ang binatang inalalayan ko sa law school, nagbabayad ng buwanang matrikula na 160,000 PHP nang hindi niya naramdaman na siya ay pabigat. Si Miguel ay naging lahat ng aking inaasahan, isang matagumpay na abogado na may sariling firm, isang magandang asawa na nagngangalang Isabel, isang maluwag na bahay sa isang matahimik na suburb. Judge Santos, congratulations sa inyong pagre-retiro. Lumapit si Maria Reyes, ang aking matagal ng assistant court na may mainit na ngiti. 40 taon ng paglilingkod sa katarungan. Iyan ay tunay na kahanga-hanga. Salamat Maria, hindi ko ito magagawa kung wala ang mga dedikadong tao tulad mo. Sagot ko, totoo sa aking puso. 15 taon na akong kasama ni Maria at ang kanyang katapatan at kakayahan ay nagpadali kahit sa pinakamahirap na kaso. Kailangan kong tingnan muli ang ayos ng hapunan, sabi ni Miguel, humihingi ng paumanhin na may isa pang ngiti. Nakita ko siyang naglakad patungo sa aming mesa, kung saan ang mga name card ay nakaayos ng may katumpakan ng militar. Palagi siyang nagbibigay pansin sa mga detalye. Kahit noong bata pa siya natatandaan kong tinutulungan ko siyang ayusin ang mga proyekto sa paaralan, nakikita ko siyang inaayos ang mga lapis at notebook na may parehong maingat na atensyon na ngayon ay inilalapat niya sa kanyang mga legal brief. Ang gabi ay naging napakaganda. Ang mga talumpati ay nabasa, ang mga kwento ay ibinahagi at naramdaman kong tunay na nalungkot ako sa paggalang at pagmamahal na ipinakita ng mga taong ang buhay ay nakaugnay sa akin sa loob ng maraming dekada. Si Atair Cruz, ang aking dating mentor na ngayoy 87 taong gulang, ay tumayo upang magsalita tungkol sa kahalagahan ng integridad sa hudikatura. Ang kanyang tinig ay malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Habang kami ay lumilipat sa aming mga nakatalagang upuan para sa hapunan, naramdaman ko ang malalim na kasiyahan. Ganito dapat magtapos ang isang karera. Napapaligiran ng mga taong nagpapahalaga sa iyong mga kontribusyon, na nakauunawa sa bigat ng mga desisyong iyong ginawa, sa responsibilidad na iyong ginampanan. Inilapit ni Miguel ang silya para sa akin. Isang kilos ng paggalang na nagpaalala sa akin ng mga aral sa magandang asal na itinuro ko sa kanya noong siya ay isang binatilyo. Nilagay mo ang paborito mong alak dito, sabi niya. Itinuturo ang madilim na pulang likido sa baso sa tabi ng aking plato. Ang 1987 Bordeaux mula sa bariles na itinaon mo para sa mga espesyal na okasyon. Napasaya ako sa kanyang pagiging maalalahanin. Ang alak na iyon ay isang regalo mula sa isang nagpapasalamat na abogado. 20 taon na ang nakalipas matapos akong magpasya ng makatarungan sa isang partikular na mahirap na kaso ng diborsyo. Talagang itinaon ko iyon, naghihintay ng tamang panahon upang buksan. Iyan ay napakabait, sabi ko, umupo sa aking silya. Ang pamilyar na kaginhawahan ng ritual ay bumalot sa akin, ang bigat ng aking vest,
Ang pakiramdam ng napakalinis na napkin, ang mahinang bulungan ng pag-uusap mula sa mga nakapaligid na mesa. Si Miguel ay umupo sa aking kanan, si Isabel sa tabi niya. Mukha siyang elegante tulad ng dati, ang kanyang maitim na buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang emerald na damit ay nagbibigay diin sa kanyang kayumangging balat. Sila ay isang magandang pares, at madalas kong iniisip kung gaano kayaman si Tia Lourdes na makita ang kanyang anak na maayos na nakatira. Tito Elias, marami akong sinabi kay Miguel tungkol sa mga kwento ng kanyang pagkabata sa inyong tahanan, sabi ni Isabel. Iniabot ang kamay upang hawakan ang akin. Tungkol sa kung paano mo siya tinutulungan sa kanyang mga takdang aralin bawat gabi. Tungkol sa kung paano ka dumalo sa bawat kaganapan sa paaralan. Siya ay isang madaling estudyante, sagot ko, tumitingin kay Miguel ng may pagmamahal. Laging uhaw na matuto, laging nagtatanong ng tamang mga tanong. Ngunit nang abutin ko ang aking baso ng alak, mayroong isang bagay na nakakuha sa aking paningin na nagpatigil sa aking dugo. Si Miguel ay kinakabahan na tumitingin sa paligid ng mesa, ang kanyang mga daliri ay kumakatok sa puting tablecloth. Kapag sa tingin niya ay walang nakatingin, inabot niya ang kanyang bulsa sa Amerikana at kumuha ng isang maliit na bagay, isang maliit na puting bagay na mahusay niyang itinago sa kanyang palad. Ang mga tao ng pagmamasid sa pag-uugali ng tao sa korte ay nagturo sa akin na mapansin ang mga detalye na maaaring makaligtaan ng iba. At ang nakita ko ay nagpatibok sa aking puso nang may tibok na hindi ko pa nararanasan, na may mga galaw na napakabilis na halos hindi nakikita. Bahagyang yumuko si Miguel patungo sa aking baso ng alak at ibinaba ang hawak niya sa madilim na pulang likido. Kaagad itong nawala, hindi nag-iwan ng bakas maliban sa isang maikling pagbulwak na madaling mapagkamalang natural na pagbulwak ng alak. Tila tumigil ang oras. Ang mga pag-uusap sa paligid ko ay lumabo na parang nasa ilalim ako ng tubig. Ang liwanag ng kandila ay kumikislap at naramdaman ko ang kakaibang pagkakahiwalay sa aking sariling katawan na parang pinapanood ko ang eksenang ito mula sa ibang lugar. Ang batang pinalaki ko, ang pamangkin na minahal ko na parang sariling anak ay ngayon lang naglason sa aking inumin ng kung ano. Ang mga implikasyon ay bumagsak sa akin na parang mga alon. Bawat isa ay mas mapangwasak kaysa sa nauna. Hindi ito biro o aksidente. Ang paraan ng maingat niyang pagtingin upang matiyak na walang nakakakita. Ang eksaktong timing, ang dalubhasang galaw. Ito ay isang sinasadyang plano. Umupo si Miguel, inayos ang kanyang cufflinks na may pamilyar na kumpiyansa at bumaling upang ngumiti sa akin. Mag-toast tayo sa iyong pagreretiro, Tito Elias? Isang toast sa pagtatapos ng isang kabanata at simula ng isang bago. Nakatingin ako sa kanya. Ang lalaking ito na inakala kong mas kilala ko kaysa kaninuman sa mundo. Ang mukha na minsan ay tumingin sa akin nang may pagtitiwala noong siya ay 12 taong gulang. Ang binatang yumakap sa akin habang umiiyak matapos pumasa sa bar exam. Ang pamangkin na tumatawag sa akin tuwing linggo upang kamustahin ang aking kalusugan at trabaho. Oo, sinubukan kong sabihin, ang aking tinig ay kakaiba sa akin. Isang tiyak na toast. Nanginginig ang aking kamay habang inaabot ko ang aking baso, ngunit pinigilan ko ang aking sarili bago pa man mapansin ni Miguel. 40 taon ng pagpapanatili ng kalmadong ekspresyon sa bench ay naglingkod ng mabuti sa akin sa sandaling ito. Natutunan kong panatilihing neutral ang aking mukha kahit na nakikinig sa mga pinakanakakagulat na testimonya, kahit na nahaharap sa pinakamahirap na desisyon. Ngunit sa loob, ang aking mundo ay gumuho. Ang pagtitiwala na naging pundasyon ng aming relasyon sa loob ng 30 taon ay nawawala ng kasing bilis ng anumang inilagay ni Miguel sa aking alak. Kailangan ko ng oras upang mag-isip, upang maunawaan kung ano ang nangyayari at bakit. Higit sa lahat, kailangan kong malaman kung ano ang susunod na gagawin. Dahil kung kaya ni Miguel na gawin ito, anuman ito, kung gayon lahat ng aking iniisip na alam ko tungkol sa kanya ay isang kasinungalingan. Habang nakaupo ako doon na hawak ang aking tinimplahang baso ng alak, ang aking isipan
ay bumalik sa mga buwan na humantong sa sandaling ito. Paano ko na-miss ang mga senyales? Paano ang isang lalaking gumugol ng 4 na dekada sa pagbabasa ng mga tao, pagpapaliwanag ng kanilang mga motibo, at pagtuklas ng kanilang panlilinlang ay hindi nakakita ng nangyayari sa loob mismo ng kanyang sariling pamilya? Ang unang babala ay dapat ang biglaang interes ni Miguel sa aking pagpaplano ng ari-arian. 3 buwan na ang nakalipas, binanggit niya ang paksang ito sa aming karaniwang linggo ng hapunan sa aking tahanan sa Richmond Hill. Nakaupo kami sa library, sa gitna ng mga bookshelf ng batas at mga case study na kasing taas ng kisame na naging kasama ko sa loob ng maraming taon. "Tito Elias," sabi niya, inilapag ang kanyang tasa ng kape sa kahoy na mesa sa tabi niya. "Naisip mo na bang i-update ang iyong kalooban kamakailan?" Natatandaan kong bahagyang nagulat ako sa tanong. "Nai-update na ang aking kalooban, Miguel. Bakit mo na itanong?" Nagbabago ang mga batas sa buwis. Umuunlad ang mga estratehiya sa pagpaplano ng ari-arian, sagot niya. Ang kanyang tono ay karaniwan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas sa kung ano ang ngayon ko na pagtanto na pagtutuos. "Nais ko lang matiyak na sinasamantala mo ang lahat ng mga opsyon na magagamit. Nagtrabaho ka ng mabuti upang buuin ang iyong mga pag-aari. Sayang kung ang mahinang pagpaplano ay magiging sanhi upang mawala mo ang isang malaking bahagi sa hindi kinakailangang buwis." Sa panahong iyon, ang kanyang interes ay tila natural kahit na nakakaantig. "Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala," sabi ko sa kanya noong gabing iyon. "Ngunit ang aking abogado ang namamahala sa mga detalyeng iyon. Lahat ay maayos na nakaayos." Tumango si Miguel, ngunit napansin ko na sinubukan niyang magdagdag pa. Siyempre. Naisip ko lang na sa iyong background sa batas ng mana, marahil ay maaari mong repasuhin ang lahat upang mabigyan ka ng kapayapaan ng isip." Dapat ay nagtaka ako kung bakit siya sabik na repasuhin ang aking pananalapi. Sa halip, nasiyahan ako sa kanyang inisyatiba, itinuring ito bilang patunay ng kanyang pagkahinog at propesyonal na kakayahan. Ang ikalawang senyales ay dumating 6 na linggo pagkatapos. Dumating si Miguel sa aking opisina sa korte, isang bagay na bihira niyang gawin. Umupo siya sa nakaupong katad na silya sa tapat ng aking mesa, ang silyang katulad ng hindi mabilang na mga abogado na naglahad ng kanilang mga kaso sa paglipas ng mga taon. "Tito Elias, naisip ko ang iyong plano sa pagre-retiro." Sabi niya, yumuyuko pasulong na may pekeng sinseridad. "Nagtrabaho ka ng 4 na dekada. Hindi mo ba iniisip na oras na upang umatras at tamasahin ang bunga ng iyong paggawa?" "Nagre-retiro na ako, Miguel. Ang susunod na buwan na pagdiriwang ay ang aking farewell ceremony. Naaalala mo?" "Oo, ngunit ang ibig kong sabihin ay talagang umatras, maglakbay, magpahinga, marahil ay lumipat sa isang lugar na mas maginhawa para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang bahay na ito ay medyo malaki para sa isang tao at ang pagpapanatili nito ay tiyak na magastos." Ang kanyang panukala na ibenta ang aking bahay ay tila kakaiba sa akin. Ang Victoria Mansion sa Richmond Hill ay naging tahanan ko sa loob ng 35 taon. Ang bawat silid ay puno ng mga alaala. Ang bawat piraso ng muebles ay maingat na pinili. Ang ideya ng pag-alis nito ay hindi kailanman pumasok sa aking isipan. Mahal ko ang bahay na iyon, Miguel. Doon ka lumaki, kung saan tayo nagbahagi ng napakaraming mahahalagang sandali. Bakit ko ito iiwan? Gumalaw si Miguel sa kanyang silya at sa isang iglap, ang kanyang nag-aalalang ekspresyon ay lumabas. "Nais ko lang matiyak na hindi ka nagpapahirap sa iyong sarili nang hindi kinakailangan," sabi niya. "Ang isang mas maliit na lugar ay maaaring mas madaling pamahalaan, mas praktikal para sa isang tao sa iyong edad, isang tao sa iyong edad." Ang pariralang iyon ay tumama sa akin kahit na hindi ko ito inamin noon. Sa edad na 62, naramdaman kong malakas at puno ng sigla ako. Ang ideya na kailangan kong paliitin ang aking buhay dahil sa edad ay tila napakabata, halos nakakainsulto. Ngayon,
nakaupo sa mesa ng hapunan na ito, kasama ang aking nakalalasong baso ng alak sa harap ko, napagtanto ko na sinusuri ni Miguel ang aking mga ari-arian, tinatantya ang kanilang halaga, nagpaplano para sa kanilang paglilipat, ang bahay na nagkakahalaga ng 37,500,000 PHP, ang portfolio na aking binuo sa pamamagitan ng mga dekada ng maingat na pagtitipid, ang pensyon na magpapatuloy para kay Isabel pagkatapos ng aking kamatayan. Sinuri niya ito. Ang ikatlong senyales ang pinakanakakabahala, kahit na isinantabi ko ito noon. 2 linggo na ang nakalipas, naghapunan si Miguel na may hindi pangkaraniwang kahilingan. Nais niyang i-mortgage ang kanyang mana. Mayroon akong pagkakataon sa pamumuhunan, paliwanag niya habang nakaupo kami sa aking mesa sa hapagkainan. Isang proyekto sa real estate development na maaaring magbigay ng 3 beses sa paunang puhunan sa loob ng 2 taon. Ngunit kailangan ko ng mabilis na kapital at ang aking mga likidong ari-arian ay nakatali sa trabaho. Anong uri ng pamumuhunan ang nangangailangan ng ganitong pagkaapurahan? Tanong ko. Ang paliwanag ni Miguel ay malabo, puno ng mga termino tulad ng opportunity na sensitibo sa oras at eksklusibong access. Nang humingi ako ng mga detalye, siya ay naging mailap, halos depensiba. Naiintindihan ko na kailangan mong maging maingat, Tito Elias. Ang iyong pagsasanay sa hudikatura ay natural na nagpapahinala sa iyo. Ngunit ito ay isang sigurado na pamumuhunan at ang mga kita ay makikinabang sa ating dalawa sa katagalan. Nang tumanggi akong magbigay ng pera, sa halip ay nagmungkahi na maghintay siya at gumamit ng tradisyonal na pananalapi. Ang reaksyon ni Miguel ay nagsabi ng lahat. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata ay matalim, halos mapait. Sa isang iglap, tiningnan niya ako na parang isang balakid na kailangang lampasan kaysa isang miyembro ng pamilya na nagmamalasakit sa kanyang kapakanan. Siyempre, sabi niya, mabilis na nabawi ang kanyang pagiging kalmado. Tama ka na maging maingat. Hahanap ako ng ibang paraan. Ngunit nakita ko ang mga gears na umiikot sa kanyang ulo at ngayon naiintindihan ko kung ano ang kanyang pinlano. Ang ika-4 at pinakanakakabagabag na senyales ay dumating noong nakaraang linggo. Tumawag sa akin si Isabel, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tito Elias, kailangan kong magtanong sa iyo ng isang bagay. At sana ay hindi mo isipin na ipinagkakanuluko ang tiwala ni Miguel. Ano ang nangyayari, mahal ko? Mukha siyang kakaiba kamakailan, nananatiling gising sa gabi, gumagawa ng mga tawag na hindi niya malinaw, nagsasaliksik ng mga bagay sa kanyang computer na mabilis niyang isinasara kapag pumasok ako sa silid. Sumikip ang aking puso sa pag-aalala. Tinatanong mo na ba siya? Sinubukan ko. Ngunit sinabi niya na ito ay stress lang sa trabaho. Ngunit Elias, nakakita ako ng ilang mga papel sa kanyang mesa, mga nakaprint na artikulo tungkol sa mga kondisyong medikal, mga paggamot, mga bagay na maaaring makaapekto sa mga matatandang tao. Sa panahong iyon, inakala ko na maaaring nag-aalala si Miguel tungkol sa aking kalusugan, marahil ay nagsasaliksik kung paano ako matutulungan na tumanda ng may dignidad. Ngayon, napagtanto ko na nagsasaliksik siya ng isang ganap na magkaibang bagay. Maaaring paranoid ka, patuloy ni Isabel. Ngunit ang ilan sa mga artikulo ay tungkol sa gamot, mga interaksyon sa gamot, mga bagay na maaaring magdulot ng problema sa isang tao sa iyong edad. Tiniyak ko sa kanya na marahil ay masyadong nag-aalala lang si Miguel tungkol sa aking kalusugan. Ngunit ang kanyang tawag ay nagtanim ng binhi ng pag-aalala na sinubukan kong baliwalain. Ngayon, habang nakaupo ako sa marangyang mesa ng hapunan na ito, napapaligiran ng mga taong nagpupugay sa aking karera, ang binhi na iyon ay namumulaklak sa isang kakilakilabot na pagkaunawa. Hindi sinasaliksik ni Miguel kung paano pangalagaan ang aking kalusugan. Sinusubukan niyang sirain ito. Ang batang pinalaki ko mula sa edad na 12 na natulog sa silid sa tabi ng aking silid sa loob ng 6 na taon, na umupo sa aking mesa sa hapagkainan na ginagawa ang kanyang takdang aralin habang naghahanda ako ng hapunan.
Ang batang ito ay lumaki upang maging isang lalaki na may kakayahang gumawa ng isang bagay na hindi ko matukoy. Naisip ko ang lahat ng sakripisyo na ibinigay ko sa kanya, ang mga bakasyon na hindi ko pinuntahan upang mabayaran ko ang matrikula sa batas na 160,000 PHP bawat buwan sa loob ng 4 na taon. Ang mga kaganapang panlipunan na hindi ko dinaluhan upang dumalo sa kanyang mga dula at mga laro ng football. Ang mga relasyong naglaho dahil ang pagpapalaki kay Miguel ang naging pangunahing focus ko. Binigay ko sa kanya ang lahat. Pagmamahal, gabay, oportunidad, suportang pinansyal. Ibinahagi ko ang aking kaalaman, mga koneksyon, aking tahanan. Naging mapagmataas ako nang piliin niya ang pag-aaral ng batas, natuwa nang maipasa niya ang bar exam, napakasaya nang magsimula siya ng kanyang sariling negosyo. At ganito siya nagbayad ng aking dedikasyon. Lumapit ang tagapagsilbi sa aming mesa, nagsimulang maglinis ng mga appetizer at napagtanto ko na kailangan kong gumawa ng desisyon. Maaari kong harapin si Miguel dito sa harap ng lahat, lumikha ng isang eksena na sisira hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa alaala ng gabi na ito na dapat ay para sa pagpupugay sa aking karera. O maaari akong makahanap ng ibang paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Isang paraan na magbibigay sa akin ng oras upang ganap na maunawaan ang lalim ng kanyang pagtataksil at magplano ng isang tugon ng naaayon. Tumingin ako kay Miguel na nakangiti at nakikipag-usap sa mga bisita sa aming mesa. Ginagampanan ang papel ng mapagmahal na pamangkin ng perpekto. Ang kanyang pagtatanghal ay perpekto, tulad noong ito ay ginagawa sa loob ng maraming buwan, habang pinaplano niya ang anumang kanyang inilagay sa aking alak. Ngunit mayroon akong natutunan sa loob ng 40 taon sa korte na tila nakalimutan ni Miguel. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating ng mabilis, ngunit ito ay palaging dumarating. At ngayong gabi, darating ito sa kanya. Ang bigat ng kaalaman ay bumalot sa aking dibdib habang iniisip ko ang aking susunod na hakbang. Sa paligid ko, nagpatuloy ang hapunan sa marangyang ritmo nito. Ang mga bisita ay tumatawa, ang tagapagsilbi ay naglilinis ng mga appetizer, ang mga baso ay sumasalo sa mainit na liwanag ng kandila. Ngunit ang aking mundo ay lumiit sa kontaminadong baso ng alak na ilang pulgada ang layo sa aking kamay, at ang pamangkin na ngayon lang nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao. Nakikipag-usap si Miguel sa isang masiglang usapan kay Attorney Cruz tungkol sa mga kamakailang pagbabago sa batas ng korporasyon. Ang kanyang tinig ay may kumpiyansa at propesyonal. Sa sino mang tumitingin, mukha siyang perpektong pamangkin. Maalalahanin, matagumpay, dedikado. Ngunit nakikita ko na ang pagtatanghal ngayon at ang nakikita ko ay nagpapalamig sa akin. Kailangan kong kumilos, ngunit kailangan ko ring maging matalino tungkol dito. 40 taon sa korte ang nagturo sa akin na ang mga pabigla-biglang desisyon ay madalas na nagre-resulta sa mga hindi kanais-nais na kahihinatnan. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang tulad ng aking ginamit sa pinakakomplikadong mga kaso. Tito Elias, mukha kang malalim ngayong gabi, komento ni Isabel. Ang kanyang mga itim na mata ay puno ng taus-pusong pag-aalala. Okay ka lang ba? Hindi lumagpas sa akin ang kabalintunaan ng tanong. Ito ang asawa ni Miguel na nag-aalala tungkol sa aking kalusugan, habang ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi niya. Kamakailan lang ay nagtamper sa aking inumin. Alam ba niya? Nakikibahagi ba siya dito? O siya ba ay nalinlang din tulad ko? Nag-iisip lang tungkol sa gabi, sagot ko, sinusubukang ngumiti. 40 taon ng mga alaala ay madalas na bumabalik sa mga sandaling tulad nito. Sumilip si Miguel sa akin at nakita ko ang isang bagay sa kanyang ekspresyon. Paghihintay, marahil maging pananabik. Naghihintay siya na uminom ako ng alak. Naghihintay na makita ang resulta ng anumang kanyang inilagay doon. Ang pagkaunawa na iyon ay nagpapakulo sa aking sikmura, ngunit pinanatili ko ang aking mukha na ganap na neutral. Dapat mong subukan ng alak, Tito Elias, sabi ni Miguel, itinaas ang kanyang baso. Talagang espesyal ito, perpekto para sa pag-toast sa isang malaking okasyon. Ang kanyang pagpipilit ay nagpatibay sa aking pinakamasamang takot.
Hindi ito paranoia o maling pagkaunawa. Talagang gusto akong uminom ni Miguel ng anumang kanyang inilagay sa baso na iyon. Tama ka, sabi ko, inaabot ang alak. Tiyak na kailangan ang isang toast. Ngunit habang ang aking kamay ay gumagalaw patungo sa aking baso, sinadya kong ihulog ang aking tinidor. Ang mga silver utensil ay bumagsak sa matigas na sahig na kahoy na nakakuha ng atensyon ng lahat sa aming mesa. Napakakupal naman, sabi ko, yumuko upang kunin ang tinidor. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puting tablecloth, nagsagawa ako ng isang maniobra na hahangaan ng sinumang salamangkero. Gamit ang mga galaw na pinatanda sa loob ng mga dekada ng paghawak ng ebidensya sa korte, ipinagpalit ko ang aking kontaminadong baso ng alak sa malinis na baso ni Miguel. Ang pagpapalit ay tumagal ng wala pang 3 segundo, walang nakakita mula sa itaas ng mesa. Habang ako ay tumayo, hawak ang tinidor, ang aking puso ay tumitibok, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Ang mga taon ng pagpapanatili ng kalmadong ekspresyon ng isang hukom sa ilalim ng pressure ay naglingkod ng mabuti sa akin. Natutunan kong itago ang aking mga reaksyon kapag nakakarinig ng mga nakakagulat na testimonya, kapag nahaharap sa mga pagbabanta, kapag gumagawa ng mga desisyon na magbabago sa buhay ng mga tao magpakailanman. Dapat akong humingi ng malinis na tinidor, sabi ko sa tagapagsilbi, na agad na nagbigay sa akin ng isa. Tinitingnan ako ni Miguel na may halos hindi maitatagong pagkabagot. Ngayon, tungkol sa toast na iyon, sabi niya, itinaas ang aking pinaniniwalaan niyang baso, ngunit sa katunayan ay ang akin. Ang orihinal na baso na naglalaman ng anumang sangkap na kanyang idinagdag. Ganap, sagot ko, itinaas ang baso na dating sa kanya, ang malinis na baso. Ang baluktot na katarungan ng sitwasyon ay hindi lumagpas sa akin. Sa loob ng 30 taon, itinuro ko kay Miguel ang tama at mali, ang mga kahihinatnan at ang pananagutan. Ngayon, siya ay matututo ng mga aral na iyon sa pinakadirektang paraan. Toast sa Judge Elias Santos. Anunsyo ni Miguel, tumayo at itinaas ang kanyang baso. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bahagi ng restaurant namin, na nakakuha ng mga ngiti at atensyon mula sa mga kalapit na mesa. Isang lalaki na naglaan ng kanyang buhay sa katarungan, na nagpalaki sa akin noong wala na akong ibang malalapitan, na nagpakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng integridad at karangalan. Ang mga salita ay maganda, kahit na taos-puso. Kung hindi ko lang nasaksihan ang kanyang pagtataksil, marahil ay nahihirapan akong umiyak. Sa halip, nakaramdam ako ng pagduduwal habang naririnig ko siyang magsalita tungkol sa integridad habang hawak ang isang baso na naglalaman ng patunay ng kanyang lubos na kawalan ng paggalang. Itinuro sa akin ni Tito Elias na ang bawat aksyon ay may kahihinatnan. Patuloy ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatagpo ng akin. Na kailangan nating maging handa na harapin ang mga resulta ng ating mga pinili, mabuti man o masama. Ang kabalintunaan sa kanyang mga salita ay halos hindi na matitiis. Mararanasan niya ang eksaktong inilarawan niya, bagaman hindi sa paraang inaasahan niya. Ipinakita niya sa akin na ang pamilya ang pinakamahalaga sa buhay. Patuloy ni Miguel, ang kanyang tinig ay nagiging mas madamdamin, na ang pagmamahal at katapatan ay dapat gumabay sa ating mga desisyon at na dapat nating laging protektahan ang mga taong pinapahalagahan natin. Ang ilang mga bisita ay nagpupunas ng kanilang mga mata, nahahabag sa kung ano ang itinuturing nilang taos-pusong pagpupugay ng isang pamangkin sa kanyang minamahal na tiyuhin. Sana malaman nila ang katotohanan. Kaya toast sa'yo, Tito Elias, sabi ni Miguel, itinaas pa ang kanyang baso. Salamat sa lahat ng iyong ibinigay sa akin. Salamat sa paggawa sa akin ng lalaki ngayon. Ang kasunod na palakpakan ay masigla at taus-puso. Itinaas ng mga bisita ang kanilang mga baso upang mag-toast na lumilikha ng isang magandang larawan ng paggalang at pagmamahal. Tumayo rin ako, hawak ang aking malinis na baso ng alak at tumango sa buong silid. Salamat sa lahat, sabi ko.
Ang aking tinig ay matatag sa kabila ng kaguluhan sa aking puso. Ang inyong mga salita ay nangangahulugan ng higit pa sa inyong nalalaman. Ngumiti si Miguel sa akin na may mukha ng tapat na pagmamahal. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang baso, ang kontaminadong baso, sa kanyang mga labi at inubos ito. Pinanood ko na may kasiyahan habang kumukonsumo siya ng malaking bahagi ng alak na tila tinatamasa ang lasa nito. Mahusay na pagpipilian, sabi niya sa akin. Ibinaba ang baso. Talagang espesyal ang alak na ito. Oo, sang-ayon ko, uminom ng maliit na sipsip mula sa aking malinis na baso. Talagang espesyal. Nagpatuloy ang hapunan sa paligid namin. Ang mga appetizer ay inihain, isang maselang seafood appetizer na halos hindi ko matikman. Ang aking atensyon ay ganap na nakatuon kay Miguel. Sinusubaybayan ang anumang mga senyales na ang anumang kanyang inilagay sa alak ay nagsisimulang makaapekto sa kanya. Sa una, walang nagbago. Nagpatuloy si Miguel sa pag-uusap na nagpapabilib sa ibang mga bisita sa mga kwento tungkol sa kanyang law practice at nagtatanong ng matatalinong tanong tungkol sa kanilang mga karera. Ginagampanan niya ang kanyang papel ng perpekto tulad noong matagal na niyang ginagampanan ang papel ng mapagmahal na pamangkin nang walang nakakaalam. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, napansin ko ang mga banayad na pagbabago. Ang tinig ni Miguel ay naging medyo hindi gaanong tumpak. Ang kanyang mga kilos ay naging mas maluwag, hindi gaanong kontrolado. Habang inaabot niya ang kanyang baso ng tubig, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Okay ka lang ba, mahal? Tanong ni Isabel, inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang braso na may malinaw na pag-aalala. Okay lang, sagot ni Miguel. Ngunit ang kanyang tinig ay mas mahina na ngayon, hindi gaanong may kumpiyansa. Excited lang sa gabi. Patuloy akong nanonood sa kanya, nakakaramdam ng komplikadong halo ng mga emosyon. Isang bahagi ko ang nasisiyahan na makita ang katarungan na nagsisimulang maganap. Ngunit ang isang bahagi, ang bahagi na naaalala ang 12 taong gulang na batang umiyak sa aking yakap pagkatapos ng libing ng kanyang mga magulang, ay nakakaramdam ng malalim na kalungkutan tungkol sa kung ano ang naging si Miguel. 20 minuto pagkatapos ng toast, nagpaalam si Miguel upang gamitin ang banyo. Pinanood ko siyang dumaan sa restaurant. Napansin ang banayad na kawalan ng katatagan sa kanyang paglalakad na hindi madaling mapansin, maliban kung alam mo kung ano ang hahanapin. Nang bumalik siya 5 minuto pagkatapos, ang kanyang mukha ay maputla at may pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng komportableng temperatura sa restaurant. Miguel, hindi ka mukhang maayos. Obserbasyon ni Atem Cruz na may matalas na mata ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pagbabasa ng mga tao. Sa tingin ko ay nakainom ako ng sobra, sabi ni Miguel, sinusubukang tumawa ng pilit at walang laman. Ang pagiging sabik sa gabi, sa tingin ko. Ngunit nakikita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata, ang lumalaking kamalayan na mayroong mali. Tumingin siya sa kanyang baso ng alak, pagkatapos ay tumingin sa akin, at sa isang iglap, ay nakita ko ang isang kislap ng pagkaunawa na dumaan sa kanyang ekspresyon. Tito Elias, sabi niya ng dahan-dahan, ang kanyang tinig ay nagdadala ng bahid ng pagdududa. Nahulog mo ang iyong tinidor kanina, hindi ba? Oo, sagot ko ng mahinahon, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Talagang nakakahiya, hindi ba? Matagal na tumingin si Miguel sa akin at nakikita ko ang kanyang isipan na gumagana. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin kung ano ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay gumalaw mula sa kanyang baso patungo sa aking baso at pabalik. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha habang ang mga implikasyon ay nagsimulang lumitaw. Sa tingin ko, sabi niya ng maingat, mahigpit na hinahawakan ang gilid ng mesa. Sa tingin ko, kailangan ko ng kaunting sariwang hangin. Siyempre, agad na sinabi ni Isabel, tumayo upang tulungan siya. Sasama ako sa iyo. Hindi, sabi ni Miguel ng matalim, pagkatapos ay pinalambot ang kanyang tinig. Hindi, kailangan ko lang ng kaunting oras mag-isa. Habang siya ay gumagalaw patungo sa pasukan ng restaurant, gumagalaw ng mas nahihirapan, naramdaman ko ang bigat ng 4 na dekada ng legal na karanasan na bumalot sa akin.
Nasaksihan ko ang katarungan sa pinakadalisay nitong anyo, isang lalaki na nahaharap sa mga kahihinatnan na kanyang ibinigay para sa iba. Ang nangyari pagkatapos ay naganap tulad ng isang mabagal na sakuna na nakikita ko ngunit hindi makapigil. Si Miguel ay nasa labas ng halos 15 na minuto nang si Isabel ay nagsimulang magpakita ng tunay na pag-aalala. "Dapat ko siyang tingnan," sabi niya, tumayo mula sa kanyang upuan na may malinaw na pag-aalala. Hindi siya kailanman nalasing sa alak. "Siguro dapat tayong lahat ay lumabas at huminga ng sariwang hangin," nagmungkahi si Ate Cruz. Ang kanyang magaspang na mukha ay nakasimangot sa pag-aalala. Naging medyo madamdamin ang gabi. Bago pa man may makasagot, lumitaw si Miguel sa pasukan ng restaurant. Ang pagbabago sa kanyang hitsura ay kahanga-hanga. Ang kanyang karaniwang perpektong buhok ay magulo. Ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag at ang kanyang mukha ay may kulay-abo na kulay na nagpapatingkad sa kanya ng mas matanda kaysa sa kanyang kapre na taon. Mabagal siyang naglakad pabalik sa aming mesa. Ang isang kamay ay dumidikit sa pader upang manatiling balanse. Ilang mga bisita mula sa ibang mga mesa ang tumingin ng may pag-usisa, nararamdaman na mayroong mali. "Miguel, Diyos ko, anong nangyari?" Tumayo si Isabel upang tulungan siya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. "Okay lang ako," sabi niya, ngunit ang kanyang mga salita ay bahagyang nagsasalita, at ang panginginig sa kanyang mga kamay ay naging mas kitang-kita. "Umupo lang muna ako." Habang umuupo siya sa kanyang upuan, nakikita ko ang lumalaking pagkalito at takot sa kanyang mga mata. Anuman ang kanyang inilagay sa aking alak, ay mas malubha ang epekto sa kanya kaysa sa inaasahan. Ang kabalintunaan ay hindi lumampas sa akin. Nagkamali si Miguel sa dosis, marahil ay nag-aakala na ang aking edad ay gagawin akong mas mahina sa anumang sangkap na kanyang pinili. "Dapat ko bang tawagan ng doktor?" Nagtanong si Maria Reyes mula sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang natural na pagmamalasakit sa iba ay lumampas sa anumang pagkalito tungkol sa sitwasyon. Hindi, mabilis na sinabi ni Miguel. "Masyadong mabilis, kailangan ko lang ng tubig." Ngunit kahit na inabot niya ang kanyang baso ng tubig, nabigo ang kanyang koordinasyon. Ang baso ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at nabasag sa kanyang plato, nagkalat ng kumikinang na mga piraso ng salamin sa puting tablecloth. Ang tunog ay nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng mga mesa sa aming lugar ng restaurant. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa aming mga bisita. Agad na lumuhod si Isabel sa tabi ng upuan ni Miguel. Ang kanyang mga itim na mata ay nanlalaki sa takot. "Mahal, natatakot mo ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali." Sa isang iglap, ang mga mata ni Miguel ay nakatagpo ng akin sa mesa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang buong kamalayan ng nangyari. Nauunawaan niya na natuklasan ko ang kanyang plano at binaligtad ito. Ngunit higit pa rito, nakikita ko ang lumalaking pagkaunawa na anuman ang kanyang nilayon para sa akin ay tumatakbo na ngayon sa kanyang sariling sistema. "Tito Elias," bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa balisa na bulungan sa paligid namin. "Kailangan kong makausap kang mag-isa." Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang tinig ay hindi maikakaila. Ito ay isang lalaki na ngayon lang napagtanto na ang kanyang maingat na pinaghandaang plano ay bumaliktad ng nakamamangha at nagsisimulang harapin ang mga kahihinatnan na hindi niya kailanman inakala para sa kanyang sarili. "Sa tingin ko, mas mabuting pagtuunan mo muna ng pansin ang pakiramdam na mas mabuti." Sagot ko ng mahinahon, kahit na ang aking puso ay tumitibok dahil sa adrenaline. Marahil ay makakatulong ang sariwang hangin. Sinubukan ni Miguel na tumayo, ngunit hindi na kinaya ng kanyang mga binti. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa, ang kanyang mga buko ay puti sa pagsisikap na manatiling balanse. "May mali," sabi niya. Hindi na sinusubukang itago ang kanyang pagdurusa. Mayroong isang bagay na maling-mali. Si Ate Cruz, na may mga dekada ng karanasan sa pagbabasa ng mga tao at sitwasyon, ay yumukod pasulong na may matalas na atensyon. "Miguel,
Nabanggit mo kanina na baka nakainom ka ng sobra, ngunit mukhang mas malubha ito. Gumagamit ka ba ng anumang gamot na maaaring makipag-ugnayan sa alkohol? Ang tanong ay parang pisikal na suntok kay Miguel. Lalo pang namutla ang kanyang mukha at nakikita ko siyang nahihirapan sa paghahanap ng sagot na hindi magbubunyag ng katotohanan. Ako, nagsimula siya. Pagkatapos ay tumigil. Naging mahirap ang kanyang paghinga at ang maliliit na patak ng pawis ay nagsimulang mabuo sa kanyang noo sa kabila ng komportableng temperatura sa restaurant. Inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa kanyang braso. Ang kanyang pag-aalala ay lumala. Miguel, natatakot mo ako. Pakiusap, hayaan mong tawagan ng isang tao ang tulong medikal. Hindi. Ang salitang iyon ay lumabas ng mas matalas kaysa sa inaasahan ni Miguel na nakakuha ng higit pang atensyon mula sa mga kalapit na mesa. Ang mga tauhan ng restaurant ay nagsimulang maglakad-lakad ng balisa sa gilid ng aming lugar. Malinaw na hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon. Pinanood ko ang lahat ng ito na nagaganap na may halo ng kasiyahan at malalim na kalungkutan. Hindi ganito ang gusto kong magtapos ang gabi. Isang bahagi ko ang umaasa na ang pribadong pagharap kay Miguel ay maaaring humantong sa isang pag-amin. Marahil ay mauunawaan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Sa halip, ang kanyang plano ay gumuho sa publiko sa harap ng 68 tao na nagtipon upang parangalan ang aking karera. Miguel, sabi ko ng mahina, yumuyukod patungo sa kanya. Marahil ay dapat mong sabihin sa amin kung ano ang eksaktong sa tingin mo ang maaaring maging sanhi ng reaksyong ito. Marahil ay makakatulong kung alam ng mga medikal na propesyonal kung ano ang kanilang kinakaharap. Nanlaki ang kanyang mga mata sa implikasyon ng aking mga salita. Binibigyan ko siya ng pagkakataon na umamin na ipaliwanag kung ano ang kanyang inilagay sa alak upang maibigay ang naaangkop na tulong. Ngunit ang pag-amin ay nangangahulugan ng pag-amin sa publiko kung ano ang kanyang sinubukan na gawin sa akin. Hindi ko kaya. Nagpupumiglas si Miguel sa kanyang mga salita. Ang kanyang moral na duwag ay nakikipaglaban sa kanyang lumalalang pisikal na pagdurusa. Doon napatunayan ni Atty. Cruz kung bakit siya isang iginagalang na hukom sa loob ng mahigit 50 taon. Gamit ang matalas na instinct na ginawa siyang alamat sa legal na komunidad, tumingin siya mula kay Miguel patungo sa akin, pagkatapos ay pabalik kay Miguel, at nakikita ko ang lumalaking pagkaunawa sa kanyang matalinong mga mata. Binata, sabi ni Atty. Cruz, na may autoridad na nagbigay sa kanya ng respeto sa mga courtroom sa loob ng mga dekada. Iminumungkahi ko na agad mong sabihin sa amin kung anong sangkap ang iyong nainom dahil ang iyong kondisyon ay mabilis na lumalala. Ang pagiging direkta ng tanong mula sa isang respetadong figura ay tila nagpabagsak ng isang bagay sa loob ni Miguel. Ang kanyang maingat na itinayo na depensa ay sa wakas ay bumagsak ng tuluyan. Hindi ko ito nilayon na mangyari, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nabasag sa kawalan ng pag-asa. Dapat sana ay, hindi ito dapat makaapekto sa kanya. Isang nakakagulat na katahimikan ang bumalot sa aming mesa. Tumingin si Isabel sa kanyang asawa na may lumalalang takot. Nagsisimulang pagtagpi-tagpiin ang mga implikasyon mula sa kanyang mga salita. Ano ang hindi dapat makaapekto sa kanya? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Tumingin si Miguel sa paligid ng mesa, sa lahat ng mga mukha na nakatingin sa kanya. Ang mga taong nakakakilala sa kanya sa loob ng maraming taon, ang mga nakakita sa kanya na lumaki, ang mga nagdiwang ng kanyang mga tagumpay at itinuring siya bilang pamilya. Ang bigat ng kanilang pagtingin ay tila nadurog siya. Ang alak, sa wakas ay umamin siya, ang mga salita ay dumaloy sa isang biglaang pag-agos. May inilagay ako sa alak ni Tito Elias, ngunit pinalitan niya ng baso ng mahulog ang tinidor. Ako ang uminom nito. Ang kolektibong paghinga mula sa aming mesa ay maririnig, kahit nasa gitna ng ingay ng restaurant. Ang kamay ni Isabel ay umabot sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namutla sa pagkabigla. Lumayo si Maria Reyes sa kanyang upuan na parang nabigla.
Ang ekspresyon ni Attorney Cruz ay tumigas sa isang seryosong hitsura na isinusuot niya kapag nagpapataw ng hatol sa mga nahatulan na kriminal. Anong ginawa mo? Ang tinig ni Isabel ay mataas at tensyonado, halos hindi na makilala. Ngunit bago pa man makasagot si Miguel, lumala ng husto ang kanyang kondisyon. Naging mabilis at mababaw ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi makontrol at ang kanyang mga mata ay nawalan ng pokus. Tawagan ng 911, utos ni Attorney Cruz na may autoridad ng isang taong sanay na sundin kaagad. Habang ang kaguluhan ay sumiklab sa paligid ng aming mesa, si Isabel ay umiiyak. Ang mga bisita ay kumuha ng kanilang mga telepono. Ang mga tauhan ng restaurant ay nagmamadaling tumulong. Nahanap ko ang aking sarili na kakaibang kalmado. Pagkatapos ng 40 taon ng pagharap sa krisis sa korte, natutunan kong manatiling matatag habang ang iba ay nagpapanik. Ngunit habang pinapanood ko si Miguel na nagpupumiglas sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon, hindi ko naramdaman ang kasiyahan, walang pakiramdam ng tagumpay. Sa halip, naramdaman ko ang malalim na kalungkutan ng isang lalaking nakakita lang ng isang mahal sa buhay na sumira sa kanyang sarili. Ang batang pinalaki ko, ang pamangkin na aking pinahahalagahan, ay nagbunyag ng kanyang sarili bilang isang taong hindi ko nakikilala. At ngayon siya ay nahaharap sa eksaktong kapalaran na kanyang nilayon para sa akin, natutunan ng huli na ang ilang mga aksyon ay hindi kailanman mababaligtad. Ang waiting room ng ospital ay tila tuyo at malamig. Isang malaking kaibahan sa mainit na karangyaan ng Leonard, kung saan nagsimula ang bangungot na ito 4 na oras lang ang nakalipas. Nakaupo ako sa isa sa mga hindi komportabling plastik na upuan. Suot pa rin ang suit mula sa retirement party. Pinapanood ang kontroladong kaguluhan ng emergency room ng Mount C sa pamamagitan ng mga salamin na pinto na bumubukas at sumasara na may eksaktong mekanikal. Nakaupo si Isabel sa tapat ko, ang kanyang eleganteng emerald na damit ay gusot na at puno ng luha. Hindi siya direktang nagsalita sa akin mula nang umamin si Miguel sa restaurant. Ngunit nararamdaman ko na tinitingnan niya ako nang may pagkalito, galit at pananabik para sa mga sagot. Nagpilit si Attorney Cruz na sumama sa amin. Ang kanyang 12 taong gulang na balangkas ay gumagalaw ng may nakakagulat na liksi habang siya ay gumagalaw sa mga pasilyo ng ospital. Si Maria Reyes ay nanatili upang ipaliwanag ang sitwasyon sa aming mga bisita at hawakan ang mga kahihinatnan ng kung ano ang tiyak na magiging pinakapinag-uusapang retirement party sa legal na komunidad ng distrito. Ang mga medikal na tauhan ay dumating sa loob ng 8 minuto pagkatapos ng aming tawag. Propesyonal at mahusay habang sinusuri nila ang kondisyon ni Miguel, pinanood ko silang nagtatrabaho, sinasagot ang kanilang mga tanong tungkol sa kanyang mga sintomas ng may klinikal na paghihiwalay habang sa loob ko ay nakikipaglaban sa mga emosyon na hindi ko lubos na matukoy. G. Santos. Lumabas ang isang batang doktor na nakasuot ng asul na uniforme mula sa treatment area na may hawak na clipboard. Si Dr. De La Cruz, ayon sa kanyang name tag, ay mukhang pagod ngunit alerto. Ang iyong pamangkin ay stable na ngayon. Napangasiwaan namin ang paggamot upang labanan ang sangkap sa kanyang katawan. Agad na tumayo si Isabel. Maaari ko ba siyang makita? Sa ilang minuto pa, kailangan naming patuloy na subaybayan siya, ngunit ang pinakamasama ay lumipas na. Tumalikod si Dr. De La Cruz sa akin. Gusto kang makausap ng pulis tungkol sa nangyari. Tumango ako, hinulaan ito. Siyempre. Ang Detective Reyes ay isang babae na nasa edad 40 na may matalas na mga mata at praktikal na nakapusod na buhok na may kulay abo. Mayroon siyang prangka na paraan na nagmula sa maraming taon ng pakikipag-ugnayan sa mga tao sa krisis. Judge Santos, nauunawaan ko na nagkaroon ng insidente ngayong gabi na kinasasangkutan ng iyong pamangkin at isang uri ng sangkap na idinagdag sa alcoholic beverage. Tama, sagot ko, umupo sa conference chair na itinuro niya. Uminom si Miguel na naglalagay ng sangkap sa aking alak.
Nang aksidente naming napagpalit ang aming mga baso, siya ang kumonsumo ng anumang kanyang inilagay sa aking baso. Nagtatala si Detective Reyes habang ako ay nagsasalita. May ideya ka ba tungkol sa sangkap? Hindi, bagaman ipinapalagay ko na ang mga pagsubok sa ospital ay magbubunyag ng impormasyong iyon. Magagawa nila. Ang sinusubukan kong maunawaan ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sabi mo, aksidente mong napagpalit ang mga baso. Tumigil ako, maingat na pinag-iisipan ang aking mga salita. 40 taon ng legal na karanasan ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng katumpakan sa mga testimonya. Nahulog ko ang aking tinidor at yumuko upang kunin ito. Sa panahong iyon, napagpalit ang aming mga baso. Kung ito ay sinasadya o hindi sinasadya ay mahirap matukoy. Tinitigan ng detective ang aking mukha sa mahabang sandali. Judge Santos, sa iyong legal na background, sigurado akong nauunawaan mo na kung ito ay isang sinasadyang pagganti, maaari itong bumuo ng isang krimen. Nauunawaan ko ang batas, detective. Nauunawaan ko rin na ang isang tao na nagtamper sa inumin ng ibang tao ay dapat managot para sa mga kahihinatnan ng kilos na iyon anuman ang sa huli ay kumonsumo nito. Mabagal siyang tumango. Kakailanganin namin ang isang kumpletong pahayag mula sa iyo at sisiyasatin namin ang insidente ng masusi. Ang iyong pamangkin ay maaaring maharap sa malubhang mga paratang dahil sa kanyang sinubukan. Pagkatapos ibigay ang aking pahayag, bumalik ako sa waiting room upang mahanap si Isabel na naglalakad-lakad malapit sa bintana. Ang maskara na kumalat sa kanyang pisngi kanina ay napunasan na, ngunit ang kanyang mga mata ay pula at namamaga dahil sa pag-iyak. Papasukin nila ako para makita siya ngayon, sabi niya nang hindi ako tinitingnan. Sabi ng doktor ay gagaling siya ng lubusan, ngunit magtatagal. Natutuwa akong marinig iyan, sabi ko, taus-puso sa kabila ng lahat ng nangyari. Tumingin muli sa akin si Isabel. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng sakit at akusasyon. Bakit mo ito ginawa sa kanya, Elias? Bakit mo hinayaan siyang uminom ng ganun kapanganib na bagay? Ang tanong ay parang pisikal na suntok sa akin. Kahit na pagkatapos ng pampublikong pag-amin ni Miguel, hinahanap niya pa rin na sisihin ako para sa kanyang pagdurusa. Isabel, naglagay si Miguel ng sangkap sa aking alak na may intensyong uminom ako nito. Siya ang gumawa ng desisyong iyon. Siya ang may pananagutan sa nangyari. Ngunit alam mo, sabi niya, ang kanyang tinig ay tumataas. Alam mo at hinayaan mo pa rin siyang uminom nito. Si Atiwer Cruz, na tahimik na nakaupo sa sulok ng silid, ay nagsalita na may awtoridad na naging alamat sa kanya sa legal na bilog. Binibini, iminumungkahi ko na ituon mo ang iyong galit sa tamang lugar. Ang iyong asawa ay sumubok ng isang bagay na hindi maiisip ngayong gabi. Bumagsak ang mukha ni Isabel. Hindi ko maintindihan. Mahal ni Miguel si Elias. Palagi niyang sinasabi kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Elias para sa kanya. Bakit niya sinubukang saktan siya? Ito ang tanong na tinanong ko sa aking sarili mula pa noong sandaling nasaksihan ko si Miguel na nagtatamper sa aking alak. Bakit ang batang pinalaki ko, ang binatang minahal ko na parang sariling anak, ang pumili na magtaksil sa akin ng ganito kabayo? Sa tingin ko, sabi ni Atty. Cruz ng mahina, ito ay isang tanong na si Miguel lamang ang makakasagot. 20 minuto pagkatapos, isang nurse ang naghatid sa amin sa silid ni Miguel. Gising na siya, nakasandal sa mga puting unan na may IV drip na tumatakbo sa kanyang kaliwang braso. Ang may kumpiyansa, kaakit-akit na abogado mula sa party ay nawala na, napalitan ng isang taong mukhang marupok at natalo. Tito Elias, sabi niya nang makita niya ako, ang kanyang tinig ay garalgal dahil sa mga medikal na pamamaraan. Paumanhin po, labis ko po kayong pinapatawad. Naghila ako ng upuan palapit sa kanyang kama. Napansin na si Isabel ay nakatayo pa rin malapit sa pinto na parang hindi siya makapagpasya kung uunahin ba niyang aliwin ang kanyang asawa o ilayo ang sarili niya. Miguel, kailangan mo akong tulungan na maunawaan ang isang bagay, sabi ko, yumuyukod pasulong. Bakit?
Ano ang nagtulak sa iyo na gawin ito? Pumikit siya, at nang buksan niya muli ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nalulugi ang aking kumpanya, Tito Elias. Lubog ako sa utang. Hindi alam ni Isabel kung gaano ito kasama. Itinago ko sa lahat. Ang pag-amin ay nakalutang sa pagitan namin. Napahawak si Isabel sa kanyang bibig, ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang leeg. Miguel! Bulong ni Isabel mula sa pinto, ang kanyang tinig ay nabasag. No plano mong magpanggap na may medical emergency para manipulahin ang mana? Nalulugi ako, sabi niya, tumalikod sa kanya na may nanunuyong mga mata. Hindi ko gustong saktan siya ng permanente. Kailangan ko lang ng paraan upang ma-access ang mga pondo ng mabilis. Ngunit hindi mo alam kung ano talaga ang gagawin ng sangkap sa kanya. Sumingit si Ate Kufur. Cruz, ang kanyang tinig ay mahigpit. Sinubukan mo ang kanyang kalusugan batay sa salita ng isang tao na nagbigay sa iyo ng hindi kilalang kemikal kapalit ng legal na serbisyo. Bumagsak ang mga balikat ni Miguel habang ang buong bigat ng kanyang mga aksyon ay bumagsak sa kanya. Alam ko kung paano ito tunog. Alam ko kung gaano ito kasama. Ngunit naubusan ako ng pagpipilian. Ang mga nagpapautang ay nagbabanta sa lahat, ang bahay, ang kumpanya, ang buong buhay namin. Kaya nagpasya kang bantaan ang aking buhay sa halip, sabi ko ng mahina. Tumingin siya sa akin noon, na may parehong ekspresyon, na mayroon siya noong siya ay isang batang 12 taong gulang nang masira niya ang isang bagay na mahalaga at naghihintay na maparusahan. Ngunit hindi ito isang basag na plorera o isang napalampas na oras ng curfew. Ito ay isang pagtataksil na sumugat sa kaibuturan ng lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa aming relasyon. Hindi ko kailanman nilayon na umabot ito ng ganito kalayo, bulong niya. Nang makita kitang nagpalit ng baso, naisip kong pigilan ka, ngunit natatakot ako sa mangyayari kung malalaman mo ang aking ginawa. Kaya, uminom ka nito at umasa sa pinakamahusay. Nagpanik ako, wala akong alam na ibang gagawin. Lumapit si Isabel sa kama. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasira. Miguel, sinira mo ang lahat. Ang ating kasal, ang iyong relasyon kay Elias, ang iyong karera. Paano mo naisip na ito ang sagot? Dahil ako ay duwag, sabi ni Miguel ng simple. Masyado akong mapagmataas upang humingi ng tulong. Masyadong nahihiya upang aminin na nabigo ako. Masyadong mahina upang harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga pagkakamali. Umupo ako pabalik sa upuan, pinoproseso ang lahat ng sinabi niya. Ang batang pinalaki ko nang may ganitong pag-aalaga at pag-aalala ay lumaki upang maging isang lalaki na may kakayahan para sa sopistikadong panlilinlang at sinasadyang pananakit. Ngunit higit pa rito, siya ay naging isang taong mas gugustuhin pang subukang sirain ang mga minamahal niya kaysa aminin ang kanyang pagkabigo at humingi ng tulong. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Isabel, tumitingin sa pagitan ni Miguel at ko. Ngayon, sabi ko, dahan-dahang tumayo. Haharapin ni Miguel ang mga kahihinatnan mula sa kanyang mga pinili. Nagsisiyasat ang pulisya at malamang na magkakaroon ng mga kasong kriminal. Bukod pa rito, tumigil ako, tumingin diretso sa mga mata ni Miguel. Bukod pa rito, ang ating relasyon, gaya ng pagkakakilala natin, ay natapos na. Bumagsak ang mukha ni Miguel, ngunit hindi siya tumutol. Alam niya, tulad ko, na ang ilang pagtataksil ay masyadong pangunahin upang malampasan, ang ilang mga tiwala ay masyadong nabasag upang maitayo muli. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, narinig ko siyang tinawag ang aking pangalan sa huling pagkakataon, Tito Elias. Bumalik ako, binigyan siya ng huling tingin. Talagang nagsisisi ako, sabi niya, ang kanyang tinig ay nabasag. Alam kong nagsisisi ka, Miguel, ngunit ang pagsisisi ay hindi nagbabago sa iyong handang gawin. At sa gayon, lumabas ako sa silid, iniwan ang 30 taon ng pagiging ama at nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap na walang pamilya na inakala kong mayroon ako. Ilang buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa Leonard at sa wakas ay nagsisimula na akong maunawaan kung ano ang pakiramdam ng kapayapaan. Nakatayo ako sa deck ng aking bagong bahay sa Asheville, North Carolina. Pinapanood ang hamog sa umaga na umaangat mula sa Blue Ridge Mountains.
Ang isang tasa ng kape ay nagpapainit sa aking mga kamay habang ang hangin ng taglagas ay nagdadala ng amoy ng pine at malayo na usok ng kahoy. Ang bahay ay mas maliit kaysa sa aking Victoria Mansion sa Richmond Hill, isang mapagpakumbabang 3 silid tulugan na cabin na binili ko sa halagang 13,750,000 PHP. Ito ay nakatayo sa 5 ektarya ng kagubatan, sapat na malayo sa bayan upang magbigay ng pag-iisa, ngunit sapat na malapit sa sentro ng bayan upang maaari akong maglakad patungo sa aklatan, sa korte kung saan ako paminsan-minsan nagboboluntaryo at sa maliit na coffee shop kung saan ako naging regular. Ang paglipat dito ay hindi naging madaling desisyon. Sa loob ng 35 taon, ang bahay sa Richmond Hill na iyon ay naging santuwaryo ko, puno ng mga alaala ng pagpapalaki kay Miguel. Tahimik na mga gabi na nagbabasa sa tabi ng fireplace, mga hapunan ng linggo sa paligid ng teakwood table kung saan kami nagbahagi ng napakaraming pag-uusap tungkol sa kanyang hinaharap. Ngunit pagkatapos ng paglilitis, pagkatapos ng lahat ng nabunyag, ang mga alaala na iyon ay naging masyadong masakit upang tiisin. Si Miguel ay nahatulan ng 2 taon sa bilangguan dahil sa assault na may nakamamatay na sangkap. Ang paglilitis ay mabilis at tiyak. Ang kanyang pag-amin sa restaurant na nasaksihan ng 12 ng respetadong miyembro ng legal na komunidad ay ginawang imposible na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon. Ang kanyang law firm ay gumuho sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng kanyang pag-aresto at nag-file ng diborsyo si Isabel bago pa man magsimula ang paglilitis. Dumalo ako sa pagpapataw ng hatol, nakaupo sa seating area ng publiko habang si Miguel ay nakatayo sa harap ni Judge De La Cruz, isang babae na aking ginabayan sa simula ng kanyang karera. Nang tanungin niya kung nais kong gumawa ng isang pahayag tungkol sa epekto ng biktima, tumanggi ako. Walang maitutulong ang anumang masasabi ko upang makuha ang lalim ng pagtataksil. Walang makakatulong sa kanya o sino man na maunawaan ang pagiging komplikado ng aking mga emosyon. Ang pagbebenta ng bahay ay tumagal ng 3 buwan upang makumpleto. Ibenta ko ito sa isang batang pamilya na may 2 anak at ang makita ang kanilang pananabik habang ginagalugad nila ang mga silid kung saan lumaki si Miguel ay nagbigay sa akin ng parehong kalungkutan at isang kakaibang pakiramdam ng pagsasara. Marahil ang mga pader na iyon ay masaksihan ang mas masayang mga oras, mas malusog na mga relasyon, mga anak na lalaki upang parangalan sa halip na samantalahin ang pagmamahal na ibinigay sa kanila. Kakaunti ang aking napanatili mula sa aking dating buhay. Karamihan sa mga muebles ay naibenta o naibigay. Ang mga libro ng batas ay dinala sa County Law Library. Ang porselana at babasagin. Kasama na ang mga baso ng alak na gumanap ng mahalagang papel sa aking kaligtasan, ay ibinigay kay Maria Reyes na nanatiling isang tapat na kaibigan sa buong proseso. Ngunit napanatili ko ang ilan. Ang larawan ng aking kapatid na si Lourdes, ang ina ni Miguel, ay nakalagay pa rin sa aking bedside table. Ang set ng kutsilyo na ibinigay sa akin ng aking ama nang ako ay nagtapos sa law school ay nasa drawer pa rin ng aking kusina. At ang aking mga judicial robe ay nakasabit sa aparador, hindi dahil plano kong isuot muli ang mga ito, kundi dahil kinakatawan nila ang 40 taon ng paglilingkod na ipinagmamalaki ko, anuman ang pagtatapos ng paglilingkod na iyon. Ang mga kita mula sa pagbebenta ng bahay kasama ang aking mga ipon sa pagreretiro ay nagbigay sa akin ng mas maraming seguridad sa pananalapi kaysa sa aking inaasahan. Ang aking pensyon ay nagbibigay ng 10,000 PHP bawat buwan, higit pa sa sapat para sa aking mapagpakumbabang pamumuhay. Nagawa ko pa nga magtatag ng isang scholarship fund sa law school, ang Lourdes Holloway Memorial Scholarship, na ipinangalan sa aking kapatid na idinisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa paghahangad ng karera sa batas. Ang aking mga araw ngayon ay sumusunod sa isang mapayapang schedule na marahil ay magiging mahirap sa aking mga taon bilang isang hukom. Gumigising ako sa pagsikat ng araw, gumagawa ng kape at gumugugol ng isang oras sa pagbabasa sa deck habang nakikinig sa mga huni ng ibon at ang malayong tunog ng batis na dumadaloy sa aking ari-arian.
Pagkatapos ng almusal, ako ay maglalakad sa mga bundok, kung minsan ay naglalakad ng mga oras ng walang ibang tao. 3 araw sa isang linggo, ako ay nagboboluntaryo sa county court na tumutulong sa mga tao na mag-navigate sa legal na sistema nang walang representasyon. Ang trabaho ay nagpapaalala sa akin kung bakit ko pinili ang batas sa unang lugar, hindi para sa katanyagan o kapangyarihan, kundi upang matulungan ang mga tao na makahanap ng katarungan at resolusyon sa kanilang mga pakikibaka. Nakagawa rin ako ng mga bagong kaibigan. Sina Tom at Helen Richardson, isang retiradong mag-asawa na nakatira 2 milya ang layo sa kalsada ng bundok, ay nag-imbita sa akin sa kanilang lingguhang laro ng bridge. Si Martha Webb, ang librarian sa bayan, ay nag-recruit sa akin upang tumulong sa legal clinic na pinapatakbo niya para sa mga low-income individuals tuwing Sabado ng umaga. Si Dr. Patricia Hayes, na may klinika sa bayan, ay naging kasama ko sa hiking at unti-unting naging higit pa sa isang kaibigan. Si Patricia ay 6 taong gulang, isang byuda na ang asawa ay namatay 5 taon na ang nakalipas sa cancer. Siya ay matalino, mabait, at may tahimik na lakas na nagpapaalala sa akin ng aking kapatid na si Lourdes. Nagkita kami sa farmer's market kung saan siya ay bumibili ng mga gulay para sa kung ano ang kalaunan ay sinabi niya sa akin ay isang nakakabigong pagtatangka sa pagluluto ng sopas ng gulay. Nag-alok ako na ibahagi ang aking sariling recipe na humantong sa hapunan sa aking tahanan, na humantong sa mas maraming hapunan at mahabang pag-uusap tungkol sa buhay, pagkawala at ang posibilidad ng mga bagong simula. Mukha kang mas magaan, sinabi niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa tabi ng aking fireplace. Pinapanood ang mga apoy na sumasayaw sa mantel ng bato na aking itinayo sa unang buwan sa kabin. Mas magaan, na parang mas kaunti ang pasanin mong dala. Nang una kitang makilala, mayroong bigat sa iyong ekspresyon, isang bagay na palagi mong iniisip. Nawala na iyon ngayon. Tama siya. Ang bigat ng responsibilidad na dala ko para sa kapakanan ni Miguel, ang patuloy na pag-aalala sa kanyang mga pagpipilian at hinaharap, ang pakiramdam ng pagkakasala sa anumang pagkakamali na maaaring nagawa ko sa pagpapalaki sa kanya. Ang lahat ng iyon ay sa wakas ay nalubag. Hindi na ako responsable para sa buhay ng sinuman maliban sa aking sarili. At ang kalayaang iyon ay parehong nakakatakot at nagpapalaya. Nakakita ako ng isang sulat mula kay Miguel habang siya ay nakakulong. Dumating ito 3 buwan pagkatapos ng paglilitis, ipinasa ng aking abogado dahil walang bagong address si Miguel. Ang sulat ay 7 pahina, ang haba, puno ng mga paghingi ng paumanhin, paliwanag at mga pakiusap para sa kapatawaran. Sumulat siya tungkol sa kanyang pagsisisi, ang kanyang mga plano para sa rehabilitasyon, ang kanyang pag-asa na maaari kaming magkasundo balang araw. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay itinabi ito nang hindi sumasagot. Ang ilang mga tulay kapag nasunog na ay hindi na maaaring itayo muli. Ang ilang mga tiwala kapag nabasag ay hindi na maaaring ayusin. Kailangan ni Miguel na hanapin ang kanyang sariling paraan nang walang aking gabay o suporta. Tulad ng pag-aaral kong hanapin ang aking paraan nang walang pagkakakilanlan bilang kanyang tagapagtanggol at tagapagbigay, ang pinaka-nakakagulat na aspeto ng aking bagong buhay ay kung gaano kakaunti ang aking nami-miss sa aking lumang buhay. Inaasahan kong makaramdam ng pagkaligaw nang wala ang istruktura at layunin na nagtakda ng aking pag-iral sa loob ng maraming dekada. Sa halip, naramdaman kong natuklasan ko ang aking sarili, na parang sa wakas ay nakilala ko ang lalaki na ako palagi, nakatago sa ilalim ng mga tungkulin na ginampanan ko. Sa espesyal na umagang ito, habang nakatayo ako sa deck na pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpinta sa mga bundok ng mga kulay ginto at pula, tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpakita ng numero ni Maria Reyes. "Magandang umaga, Maria," sagot ko, umupo sa deck chair. "Judge, Elias, ibig kong sabihin, sana hindi ako masyadong maaga tumawag." "Hindi talaga. Paano kita matutulungan?" "Gusto ko lang ipaalam sa iyo na si Miguel ay pinalaya kahapon. Nagsilbi siya ng 18 buwan sa bilangguan at maagang pinalaya dahil sa magandang asal."
Naramdaman ko ang pamilyar na tensyon sa aking dibdib, ngunit mabilis itong nawala. Salamat sa pagpapaalam sa akin. Tinatanong niya ako kung alam ko kung paano siya kukontakin. Sinabi ko sa kanya na hindi at na kahit na alam ko, hindi ko ibabahagi ang iyong impormasyon nang walang pahintulot mo. Tama ang ginawa mo. May katahimikan. Elias, mukha siyang iba. Mas matanda, mas tahimik. Pinapatawag niya ako na sabihin sa iyo na hindi siya umaasa ng kapatawaran, ngunit gusto niyang malaman mo na susubukan niyang maging mas mabuti. Napapikit ako, nararamdaman ang init ng araw ng umaga sa aking mukha. Sana magawa niya, Maria, para sa kanyang sariling kapakanan. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa deck ng matagal. Pinoproseso ang balita tungkol sa paglaya ni Miguel. Hindi ako nakaramdam ng galit. Walang takot, walang pagnanais na makipag-ugnayan sa kanya. Nakaramdam lang ako ng isang uri ng malungkot na pagsasara, tulad ng pagtatapos ng isang libro na binasa ko sa loob ng 30 taon. Sa tanghali, dumating si Patricia na may hiking boots at isang backpack na puno ng mga sandwich at bote ng tubig. Nagplano kaming tuklasin ang isang bagong trail na patungo sa isang talon na nabanggit sa amin ni Tom Richardson. Mukha kang mapayapa ngayon, sabi niya, hinahalikan ng aking pisngi habang inilalagay niya ang backpack. Mapayapa akong nakakaramdam, sagot ko, lubos na naiintindihan. Ilang buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa Leonard at sa wakas ay nagsisimula na akong maunawaan kung ano ang pakiramdam ng kapayapaan. Nakatayo ako sa deck ng aking bagong tahanan sa Asheville, North Carolina. Pinapanood ang hamog sa umaga na umaangat mula sa Blue Ridge Mountains. Ang isang tasa ng kape ay nagpapainit sa aking mga kamay, habang ang hangin ng taglagas ay nagdadala ng amoy ng pine at malayo na usok ng kahoy. Ang bahay ay mas maliit kaysa sa aking Victoria Mansion sa Richmond Hill, isang mapagpakumbabang 3 silid-tulugan na cabin na binili ko sa halagang 13,750,000 PHP. Ito ay nakatayo sa 20 ektarya ng kagubatan, sapat na malayo sa bayan upang magbigay ng pag-iisa, ngunit sapat na malapit sa sentro ng bayan upang maaari akong maglakad patungo sa aklatan, sa korte, kung saan ako paminsan-minsan nagboboluntaryo at sa maliit na coffee shop kung saan ako naging regular. Ang paglipat dito ay hindi naging madaling desisyon. Sa loob ng 35 taon, ang bahay sa Richmond Hill na iyon ay naging santuwaryo ko. Puno ng mga alaala ng pagpapalaki kay Miguel, tahimik na mga gabi na nagbabasa sa tabi ng fireplace, mga hapunan ng linggo sa paligid ng teakwood table kung saan kami nagbahagi ng napakaraming pag-uusap tungkol sa kanyang hinaharap. Ngunit pagkatapos ng paglilitis, pagkatapos ng lahat ng nabunyag, ang mga alaala na iyon ay naging masyadong masakit upang tiisin. Si Miguel ay nahatulan ng 2 taon sa bilangguan dahil sa assault na may nakamamatay na sangkap. Ang paglilitis ay mabilis at tiyak. Ang kanyang pag-amin sa restaurant na nasaksihan ng 2 ng respetadong miyembro ng legal na komunidad ay ginawang imposible na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon. Ang kanyang law firm ay gumuho sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng kanyang pag-aresto at nag-file ng diborsyo si Isabel bago pa man magsimula ang paglilitis. Dumalo ako sa pagpapataw ng hatol, nakaupo sa seating area ng publiko habang si Miguel ay nakatayo sa harap ni Judge De La Cruz, isang babae na aking ginabayan sa simula ng kanyang karera. Nang tanungin niya kung nais kong gumawa ng isang pahayag tungkol sa epekto ng biktima, tumanggi ako. Walang maitutulong ang anumang masasabi ko upang makuha ang lalim ng pagtataksil. Walang makakatulong sa kanya o sinuman na maunawaan ang pagiging komplikado ng aking mga emosyon. Ang pagbebenta ng bahay ay tumagal ng 3 buwan upang makumpleto. Ibenta ko ito sa isang batang pamilya na may 2 anak at ang makita ang kanilang pananabik habang ginagalugad nila ang mga silid kung saan lumaki si Miguel ay nagbigay sa akin ng parehong kalungkutan at isang kakaibang pakiramdam ng pagsasara. Marahil ang mga pader na iyon ay masaksihan ang mas masayang mga oras, mas malusog na mga relasyon, mga anak na lalaki upang parangalan sa halip na samantalahin ang pagmamahal na ibinigay sa kanila. Kakaunti ang aking napanatili,
mula sa aking dating buhay. Karamihan sa mga muebles ay naibenta o naibigay. Ang mga libro ng batas ay dinala sa County Law Library. Ang porselana at babasagin, kasama na ang mga baso ng alak na gumanap ng mahalagang papel sa aking kaligtasan, ay ibinigay kay Maria Reyes na nanatiling isang tapat na kaibigan sa buong proseso. Ngunit napanatili ko ang ilan. Ang larawan ng aking kapatid na si Tia Lourdes, ang ina ni Miguel, ay nakalagay pa rin sa aking bedside table. Ang set ng kutsilyo na ibinigay sa akin ng aking ama noong ako ay nagtapos sa law school ay nasa drawer pa rin ng aking kusina. At ang aking mga judicial robe ay nakasabit sa aparador, hindi dahil plano kong isuot muli ang mga ito, kundi dahil kinakatawan nila ang kapwento taon ng paglilingkod na ipinagmamalaki ko, anuman ang pagtatapos ng paglilingkod na iyon. Ang mga kita mula sa pagbebenta ng bahay, kasama ang aking mga ipon sa pagre-retiro, ay nagbigay sa akin ng mas maraming seguridad sa pananalapi kaysa sa aking inaasahan. Ang aking pensyon ay nagbibigay ng 90,000 PHP bawat buwan, higit pa sa sapat para sa aking mapagpakumbabang pamumuhay. Nagawa ko pa ngang magtatag ng isang scholarship fund sa law school, ang Lourdes Holloway Memorial Scholarship, na ipinangalan sa aking kapatid na idinisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa paghahangad ng karera sa batas. Ang aking mga araw ngayon ay sumusunod sa isang mapayapang schedule na marahil ay magiging mahirap sa aking mga taon bilang isang hukom. Gumigising ako sa pagsikat ng araw, gumagawa ng kape, at gumugugol ng isang oras sa pagbabasa sa deck habang nakikinig sa mga huni ng ibon at ang malayong tunog ng batis na dumadaloy sa aking ari-arian. Pagkatapos ng almusal, ako ay maglalakad sa mga bundok. Kung minsan ay naglalakad ng mga oras nang walang ibang tao. 3 araw sa isang linggo, ako ay nagboboluntaryo sa county court na tumutulong sa mga tao na mag-navigate sa legal na sistema ng walang representasyon. Ang trabaho ay nagpapaalala sa akin kung bakit ko pinili ang batas sa unang lugar, hindi para sa katanyagan o kapangyarihan, kundi upang matulungan ang mga tao na makahanap ng katarungan at resolusyon sa kanilang mga pakikibaka. Nakagawa rin ako ng mga bagong kaibigan. Sina Tom at Helen Richardson, isang retiradong mag-asawa na nakatira 2 milya ang layo sa kalsada ng bundok, ay nag-imbita sa akin sa kanilang lingguhang laro ng bridge. Si Martha Webb, ang librarian sa bayan, ay nag-recruit sa akin upang tumulong sa legal clinic na pinapatakbo niya para sa mga low-income individuals tuwing Sabado ng umaga. Si Dr. Patricia Hayes, na may klinika sa bayan, ay naging kasama ko sa hiking at unti-unting naging higit pa sa isang kaibigan. Si Patricia ay 60 taong gulang, isang byuda na ang asawa ay namatay 5 taon na ang nakalipas sa kanser. Siya ay matalino, mabait, at may tahimik na lakas na nagpapaalala sa akin ng aking kapatid na si Lourdes. Nagkita kami sa farmer's market kung saan siya ay bumibili ng mga gulay para sa kung ano ang kalaunan ay sinabi niya sa akin ay isang nakakabigong pagtatangka sa pagluluto ng sopas ng gulay. Nag-alok ako na ibahagi ang aking sariling recipe na humantong sa hapunan sa aking tahanan, na humantong sa mas maraming hapunan at mahabang pag-uusap tungkol sa buhay, pagkawala, at ang posibilidad ng mga bagong simula. Mukha kang mas magaan, sinabi niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa tabi ng aking fireplace. Pinapanood ang mga apoy na sumasayaw sa mantel ng bato na aking itinayo sa unang buwan sa kabin. Mas magaan, na parang mas kaunti ang pasanin mong dala. Nang una kitang makilala, mayroong bigat sa iyong ekspresyon, isang bagay na palagi mong iniisip, na wala na iyon ngayon. Tama siya. Ang bigat ng responsibilidad na dala ko para sa kapakanan ni Miguel, ang patuloy na pag-aalala sa kanyang mga pagpipilian at hinaharap, ang pakiramdam ng pagkakasala sa anumang pagkakamali na maaaring nagawa ko sa pagpapalaki sa kanya. Ang lahat ng iyon ay sa wakas ay nalubag. Hindi na ako responsable para sa buhay ng sinuman maliban sa aking sarili. At ang kalayaang iyon ay parehong nakakatakot at nagpapalaya. Nakakita ako ng isang sulat mula kay Miguel habang siya ay nakakulong. Dumating ito 3 buwan pagkatapos ng paglilitis, ipinasa ng aking abogado dahil walang bagong address si Miguel.
Ang sulat ay tiyuten pahina ang haba, puno ng mga paghingi ng paumanhin, paliwanag at mga pakiusap para sa kapatawaran. Sumulat siya tungkol sa kanyang pagsisisi, ang kanyang mga plano para sa rehabilitasyon, ang kanyang pag-asa na maaari kaming magkasundo balang araw. Binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay itinabi ito ng hindi sumasagot. Ang ilang mga tulay kapag nasunog na ay hindi na maaaring itayo muli. Ang ilang mga tiwala kapag nabasag ay hindi na maaaring ayusin. Kailangan ni Miguel na hanapin ang kanyang sariling paraan nang walang aking gabay o suporta. Tulad ng pag-aaral kong hanapin ang aking paraan nang walang pagkakakilanlan bilang kanyang tagapagtanggol at tagapagbigay, ang pinakanakakagulat na aspeto ng aking bagong buhay ay kung gaano kakaunti ang aking namimiss sa aking lumang buhay. Inaasahan kong makaramdam ng pagkaligaw ng wala ang istruktura at layunin na nagtakda ng aking pag-iral sa loob ng maraming dekada. Sa halip, naramdaman kong natuklasan ko ang aking sarili, na parang sa wakas ay nakilala ko ang lalaki na ako palagi, nakatago sa ilalim ng mga tungkulin na ginampanan ko. Sa espesyal na umagang ito, habang nakatayo ako sa deck na pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpinta sa mga bundok ng mga kulay ginto at pula, tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpakita ng numero ni Maria Reyes. "Magandang umaga, Maria," sagot ko, umupo sa deck chair. "Judge, Elias, ibig kong sabihin, sana hindi ako masyadong maaga tumawag." "Hindi talaga. Paano kita matutulungan?" "Gusto ko lang ipaalam sa iyo na si Miguel ay pinalaya kahapon. Nagsilbi siya ng 18 buwan sa bilangguan at maagang pinalaya dahil sa magandang asal." Naramdaman ko ang pamilyar na tensyon sa aking dibdib, ngunit mabilis itong nawala. "Salamat sa pagpapaalam sa akin." Tinatanong niya ako kung alam ko kung paano siya kukontakin. Sinabi ko sa kanya na hindi at na kahit na alam ko, hindi ko ibabahagi ang iyong impormasyon nang walang pahintulot mo. "Tama ang ginawa mo." May katahimikan. "Elias, mukha siyang iba. Mas matanda, mas tahimik." Pinapatawag niya ako na sabihin sa iyo na hindi siya umaasa ng kapatawaran, ngunit gusto niyang malaman mo na susubukan niyang maging mas mabuti. Napapikit ako, nararamdaman ang init ng araw ng umaga sa aking mukha. Sana magawa niya, Maria, para sa kanyang sariling kapakanan. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa deck ng matagal, pinoproseso ang balita tungkol sa paglaya ni Miguel. Hindi ako nakaramdam ng galit, walang takot, walang pagnanais na makipag-ugnayan sa kanya. Nakaramdam lang ako ng isang uri ng malungkot na pagsasara, tulad ng pagtatapos ng isang libro na binasa ko sa loob ng 13 na taon. Sa tanghali dumating si Patricia na may hiking boots at isang backpack na puno ng mga sandwich at bote ng tubig. Nagplano kaming tuklasin ang isang bagong trail na patungo sa isang talon na nabanggit sa amin ni Tom Richardson. "Mukha kang mapayapa ngayon," sabi niya. Hinahalikan ang aking pisngi habang inilalagay niya ang backpack. "Mapayapa akong nakakaramdam," sagot ko, lubos na naiintindihan.